Nagbabalik po ang Trabaho Panalo. Good morning nga pala kay Roald Arcangel ng Mandaluyong. Thank you so much, Roald, for listening. And also sa aking poging-pogi, isa sa mga cameraman ng ABS-CBN, sabi niya, good morning, Jasmine. Nanonood kami with my apo, Brandon, John Paul, Oliver, mula kay Kuya Oka. Isa sa mga talagang magagaling, magigiting, at napakabait na cameraman dito po sa ABS-CBN News. Walang biro yan, Kuya Oka. Libre, joke. Anyway, nagbabalik po tayo. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa mga trabaho ng mga real estate agents / brokers. Ngayon naman, magkano ba ang kinikita ng mga ahente? Magkano ba yung sweldo muna? Typically, ang sweldo ng... Huwag na lang kayo magbigay ng kung hindi pwede sa inyong mga kumpanya ng eksakto. Pero yung ballpark figure, magkano ang pwedeng kitain ng isang ahente? At saka kumari, syempre, na-promote ka na, no? Nagkaroon ka na ng lisensya. Ang broker, magkano? Pag agent, usually may allowance yun na usually pinakababa 8,000 to 15,000. Pag sabing allowance, hindi yung sweldo? Hindi siya sweldo. It's more on parang operational expense ni agent or ni salesperson para magawa niya yung mga marketing na effort na meron si developer. So, halimbawa ngayon may mga site manning kayo or may mga open houses kayo. So, mag-invite ka ng tao, magdadala ka ng clients. So, yung pera na yun yung gagastusin mo para makapag-karoon ka ng sale. Sweldo mo? Sa kasi, mga agent kasi ma'am, hindi lang, parang contractual lang sila. So, pag naging regular kasi ang isang empleyado, doon na siya nagkakasweldo. Pero hanggat hindi siya regular, parang allowance lang. Allowance ng tawag. Ilang buwan siyang contractual? Actually, ganun, pagiging ahente kasi, let's say, kunyari sa amin po, property consultant, ganun lang talaga kami contractual. Hindi siya nagiging regular. Ganun? Oo, ganun yung setup talaga. So okay, meron kang allowance na 8 to 15? 8 to 15. 8 to 15,000? Per month. Per month. Kasama doon, bukod pa doon sa komisyon? Bukod pa. Yeah. Okay, so, ito maganda. Kasi komisyon, dito ka babawi. Magkano ang komisyon? Depende rin sa developer tsaka sa product na binibenta. Kung high-end, usually nagre-range ng 2% hanggang 3.5%. 3.5? Pag high-end. Okay. Minsan nga may 1.8 pa, di ba? Pero pag mas high-end. Mas high-end. Teka lang, parang at least kasi pag sinabi mong 1.8 to 3.5%. Yes. Pero magkano naman ang isang unit? Pinakamababa na doon is mga 5 million. Yes. Magkano ang Pinakamahal. Meron nga, nasa 110 million. Sige, so magkano yun? Assuming 3%, no? 3% ka, 3% on... Kung 3% ng 100 million, that's 3 million. Uy! Okay din Okay, pero yun? Penthouse unit yun. So sa isang condo may, like, for example, 2 penthouse lang. So dapat ikaw makabenta na para magka-million ka kagad. But it do happen. Yeah. It does happen. So, pagka medyo low-end, let's say, ang pinagbebenta ng isang ahente nasa 4 million. Kasi ngayon, ang typical studio, nasa mga ganun. Usually, yung mga mabilis ngayon na bentahan, yung mga nasa 1 million price to 2 million. So, yung commission naman doon, nagre-range siya ng 3% hanggang 4%. Wala bang 10% dyan? Agent kasi, so, medyo mababa talaga yan. Oo. Ayan. Okay, pero magkano yun? Kung 1 million, tapos nasa 4%, mga 40,000. 40,000, yes. Okay, pero mabilisan naman. Yes, mabilisan naman. So, dadaanin mo na lang sa number. Volume na. Sa volume. So, kung may 10 ka, edi may 400,000 na kagad. Sa bagay, di ba? Sige, let's just put things in perspective, no? Kung maaaring low-end yung binibenta mong mga condo. So, i-peg na natin sa 4%. Yes, 4%. Di ba? Yes. Ano yung average na pwede mong maibenta sa isang buwan? Assuming ikaw ay napakasipag at saka alam mo na kung sino kliyente mo. Sa amin, with the strategy, usually sale ng isang agent, mahina na yung dalawa. So, kung halimbawa, talagang masipag ka talaga sinasabi mo, masipag ka, constant, wala kang ginagawa, kundi yun lang magtrabaho for your real estate campaign, siguro abutin ka ng 10. Isang buwan? Yes, 10 buwan, yes. Kung talaga consistent yung trabaho mo na
nakaschedule ka like ako kasi every morning before I went outside sa mga meetings, kung possible lang na yung morning ko office muna ako, nag-internet, kung ano yung kailangan kong gawin for reply ko yung mga client. So, consistent dapat yung effort na yon. So, kung gano'n siya consistent, gano'n siya kasipag, imposible naman hindi ka mo umabot ng 2. Kasi ang daming buyer eh. Yes. Talaga? So, pwede mo siyang bawiin doon. Eh, teka lang, may reaction dito si Carl Balita, isa sa mga anchor namin dito sa DZN. Mali yun! Being contractual mandate salary not allowance. Usually yung nilalagay nung mga developer is hindi talaga siya as allowance. Hindi talaga siya allowance, salary pa rin. Pero yun yung range na yon. So pag hindi ka nag-perform like 3 months, wala kang sale, tatanggalin ka nila. Papalitan ka ng bago. Or tatanggalan ka ng allowance. Tatanggalan ka rin ng allowance. Or kung gusto mo paano ka makakabenta kung wala ka ng mga allowance din, tsaka wala ka rin sweldo? Yun yung panahon na mag-iisip ka ng lumipat. Kung wake up call na lang yun. or either magsipag ka na. Or magsipag ka na, tama. Yung mga developer na mga ganyan, sige, hawag ingat kayo sa dole. Kasi kung nakabenta ka naman na, let's say after 6 months wala kang benta, tapos di ka lumipat, wala kang sweldo man, kahit wala kang sweldo, kung naniniwala ka talaga sa produkto na binibenta mo at bumenta ka, babalik din naman yung sweldo eh. Yes. Pero syempre for them, they can't really hold on to people na di nagpa-perform. Okay, sige. Tanong ko naman ngayon, ano ba yung mga qualities na dapat meron ng isang tao para maging successful sa real estate industry? Ikaw muna, Robin, anong masasabi mo dyan? Kailangan mo ng patience. Patience, saka persevere. Kailangan di ka, yung kahit ilang buwan ka na walang benta, huwag mo isipin na forever na to. Kumbaga temporary pa rin yan. Kumbaga lagi ka lang positive, hope for the best, na kung ano man yung wina-workout mo at kung gaano karami man yung kliyente kinakausap mo, isa doon bibili na. Yung parang ganun. Kasi kung reality check, hindi naman talaga ganun kadali. Pero kung you make the situation worse, lalo walang mangyayari sa'yo. Pero ito lang hirap eh, di ba? Yes. Paano nagiging positibo? Paano ka nagkakaroon ng mas positive mindset na wala, may pag-asa yan. Kung hindi man makabenta ngayon, baka bukas meron. Usually what we did is, i-encourage namin lagi yung tao na nakafocus ka dapat. Kasi kung ano nga, nag-entertain ka ng kung ano-ano sa isip mo, tsaka kung ano yung ginagawa mo, talagang hindi ka makakabenta. So what we advise them is to keep focus kung ano talaga yung ginagawa natin, ano yung marketing effort natin, ano yung mga strategies natin, focus ka lang doon dapat. Kaya dapat consistent mong ginagawa yon. Tsaka talagang tinatrabaho mo talaga yon. So with regards naman doon sa question mo na paano nila na-maintain yung ganong positive mental mindset. So yung ginagawa naman natin is we constantly follow up with them na kumbaga nagkakaroon kami ng mga activities na maging encouraging naman sa kanila na hindi na sila nawawala ng focus. Kasi pag walang ginagawa yung tao, talagang lalong desperado yung buhay niya. Pero pag may mga activities kayong nilalatag na nakakik-join sila, ginagawa nila, so nawawala naman yung doubt nila na imposible yung mga wala. Kasi mga kinakausap sa kliyente, may araw-araw halos may prospects silang nakakausap. So, any prospects, sabi nga ni Robin, any prospect, baka ito na yon. So, sunod na first, baka ito na yon. So, yung momentum mo hindi nawawala. Yun. Pero pag wala ka talaga activity, talagang mawawala yung momentum mo. Yes. O, minsan talaga, marirealize mo, hindi ka talaga para dito eh. Yes. Yeah. Actually, common po yun, man. Na may isip mo talaga, parang hindi ito pang real estate or pang sales. Yung mga ganyan, yung mga common, mga naiisip ng mga ahente. Lalo na pag matagal nang walang benta. Oh. Pero what makes you realize na